Good morning sa lahat ng mga natin sa ating YouTube channel. So yan, napakaganda, mainit. Kaya lang, binati na naman natin, baka mamaya umulan na naman. So ngayong araw, dito pa ako sa bahay at yung kakagaling namin nila Mark kahapon dun sa sa pinuntahan namin. Yun nga, medyo nag-chill kami. At sinelebrate namin yung birthday ni Marcos Liit. Siyempre yung birthday na rin ni Mark, yun lang yung sinelebrate namin. So ngayon, natutuwa ako kasi ganda ng umaga natin. Nagtubo na yung tinanim kong sili. Yung nilagay ko dito na buto ng sili nung nakaraan. So ilang araw na to, isang halos 5 days na yata. Ngayon may ugat na siya, ililipat na natin ng punla. So yan, check natin. Yan. Nakakatuwa at may mga ugat na siya. O yan, oh. May mga ugat na siya. Yan. Tumubo na ang ating sili. Ayan, o. Ayan, lilipat na natin yan ng ng taniman. Lagyan natin sa lagayan na ganyan. Lagyan natin ng lupa. Pwede nating ilipat yan. So yan, hanap muna tayo ng lupa. Yan, nakakuha na tayo ng lupa. Yan. Yun yung maganda yung lupa, itim na lupa yan. Lalagay natin tong mga tumubo na sili. Ayan. Itutusok lang natin yan dyan, tapos patutubuin lang natin kahit mga 4 na dahon bago natin ilipat sa mismong pagtataniman niya. Pero dito na muna natin siya ilalagay, pansamantala. Shining bright today, good vibes coming all the way. Laughter in the air we say, living love in every way. Beautiful people on the shore, dancing feet on sandy floor. Smiling faces give me more, feeling life right to the core. Good vibes only flow with me. Underneath this big palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Good vibes only flow with me. Underneath this big palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Yan, ayan na sila, oh. Dami, yan. Iba nakalubog. Yan. We play music in the sand, sharing stories hand in hand. No worries in this lovely land. Make a lifetime of this jam. Colors of the sunset sky, catch the magic in your eye. Silly moments passing by, catch the wave and let's fly high. Good vibes only flow with me. Underneath this big palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. Good vibes only flow with me. Underneath this big palm tree, sun and sea in harmony. Life is funny, let's be free. So yan, tinakpan ko na muna ng kulambo para hindi ng manok. Tsaka syempre ng ibang mga hayop sa loob. So yan, dyan na muna yan at safe naman yan dyan. Tama-tama dyan kasi hindi naman nauulanan yan. Pero naaarawan pa rin siya pag dito galing yung sikat ng araw. Maarawan siya pero di na siya maano ng ulan kasi nakatapat naman sa bubong. Kaya safe siya. Bawal pa siyang ng malakas na patak ng ulan. Kasi mahuhukay pa siya, kalalagay lang natin. Pag siguro may mga 4 na dahon na yan, doon, pwede natin siyang ilipat sa talagang pagtataniman niya. Gagamasan ko pa yung pagtataniman niya kasi dito ko siya ilalagay sa harapan. Pero hindi ko sure kung sa harapan. Kasi pag sa harapan, gagaya nung may tanim kami sili dito, sa harapan, yan. May sili kami dyan. Tapos meron din doon sa unahan doon.
Kaso ang nangyayari, pag may mga napunta dito, nakuha na lang sila. Pinipitas na lang. Ito ko yun na dito, kaya dyan na lang sila nakuha. So kami yung nawawalan. Kaya ayun, di ko sure kung doon ko pa rin itatanim o dito na sa likod para at least dito sa likod tago. Yan, magdadamot muna tayo kasi sila pag nangunguha, hindi yung pang sarili lang, talagang hanggat may hinog, kinukuha nila. Kaya yun, hingi pa ng plastic, talagang dalahan lahat ng hinog. Kaya yun, gagawin natin. Siguro tatago natin sa likod kasi yung sili na yung nabibili sa palengke, yung mahaba ganyan, pinatubo ko lang sa tissue na nilagay ko sa garapon. Kasi tinanim din natin dito yung mga tanlad. Pandan ba ito? Tanlad. Pero tanlad dito sa amin. Ito, tingnan nyo. Yan. Nakailira na yan. Diyan ko na lang tinanim kasi doon ko sana nalagay sa gilid. Kasi ang problema, hindi siya pwede doon. Gawa ng hindi siya naaarawan. Natatago siya nung puno ng nara. Tsaka nung puno ng mangga dito. Tapos yung bunga. Yan, pag nandun sa gilid. Kaya hindi siya pwede doon. Kaya ang ginawa ko, ginitna ko na lang dito sa pagitan. Katabi ng mga itatanim ko dito na sitaw. Diyan, babakuran ko dyan. Tusukan natin yan ng kahoy para pagapangan ng sitaw. Tapos may mga tali lang. Yan natin ilalagay. So, parang yan yung magiging boundary niya. Pinakang gilid niya, yung mga tanim natin yan na tanlad yan. Nakailera dyan, pataas doon, papunta sa bakod. Yan. Ito, mga gagamasan ko pa yan. Hindi pa ako tapos dyan. Medyo maulan lang kaya hindi pa makapaggamas ng ayos. Pero sana magtuloy ito hanggang bukas. Pag bukas medyo okay, lilinisan pa natin yan. Gamasin pa natin yan. Hanggang dito sa baba. Kasi dito ko balak itanim yung iba. Pwede ko namang hatiin siguro. Dito ibang sitaw. Ay ibang sili. Tapos meron din dun sa likod. Para kung may kukuha man, yung naandyan lang. Mga ilang peraso lang siguro dyan. Tapos marami dun sa likod. Huwag natin itanim ito. Yan. Safe naman na yan dyan. Hindi na yan naanoy ng manok. Tapos may mga tanim din ako dun sa may... Ano, tinanim ko noong nakaraan, umuulan. Kasi sayang din naman. Nanguha si kuya ng gulay na gabi. Tapos yung gabi, yung dahon lang naman ang kinuha. Kaya yung katawan, pinagtatanim ko na dito. Yan. Nagbuhay na nga. Yan. Mga gabi tinanim natin yan. Yung mga gabi na yan. Buhay na siya, oh. Buhay na yan pag ganyan. Ito. Sa dulo. Bali ilan yan tinanim ko na yan. Meron pa doon sa unahan doon. Tinanim ko pa doon yung iba. Kasi nanguha si kuya ng gabi, yung mga dahon lang naman ang kinukuha nun. Eh binunot na niya pati yung mga puno. Kaya yung mga puno, tinusok ko na dito. Kaya sayang din naman kung hindi natin mapakinabangan since na kakatubig naman dito. So mabubuhay yan dyan. Tama lang yan. Pag mainit, nawawala naman itong tubig na to. Ganito pag maulan lang to. Kasi nga yung kanal dun sa labas, barado. Hindi man nililinisan ng ano. Hindi naman namin kayang kasi ilalim siya ng kalsada. So talagang maglilinis nun yung talagang sa government talaga. Hindi naman kaya namin kaya sungkitin. Kaya yan. Yung mga tanim natin. Yan lang muna yung ginagawa ko habang wala kaming lakad ni Mark. Habang medyo maulan. Hindi kami nakakapag-scout ng maayos. Yan lang muna yung ginagawa ko dyan. At may mga pananim pa tayo doon. May mga sitaw pa tayo doon. Naghahanap pa ako ng pagtataniman ng pechay. Siguro bibili ako ng plastic na yung taniman talaga ng mga mga buto. Parang pinagpupunlaan siya. So bibili tayo ng mga plastic na gano'n, yung maliit na itim. Sa gano'n natin itatanim yung mga pechay. Tapos gagawin ko siya ng sabitan doon, yung mga mineral water, pwede yun. Mga plastic, pwedeng pag sasabit na lang, nandun na lang siya. Para medyo safe din. Lalo sa mga manok dito, ang daming manok dito. Medyo maraming manok dito, kaya yung pagtatanim dito is kailangan mo talaga babakuran. Kasi kung hindi babakudan, inuubos lang ng mga manok sa dami ng manok dito. Pansin nyo naman sa kada vlog natin, puro nagtitila ako ang mga manok dito. Yan, dami. Mga manok ni Papa. Meron din ako dito, may inahin ako dito naglilimlim. Tingnan nyo ito. Yan.
Meron ako dito, yan sa akin to. Yan. Nabili ko yan dun sa labasan, 300 pesos. At nag-iitlog na siya, may 15 na siyang itlog. So, inaantay ko lang pag pumisa yan, gagawa naman ako ng kulungan para sa kanila dyan, na marami. Kukulungin na natin. Yan yung mga gabi. Ayan. Ito, lilinisan din to. Tatanggalin ko na ibang halaman ni mama na yan na di naman siya nagbubunga. Kasi natin iba. Ito, may tinanim din ako dito ng tanlad yan. May dalawa dyan. Para in case na may manghihingi, dito na lang. Hindi na sila pupunta dun sa likod. Pag nabuhay yan. So, dinisin din natin to. Yung part na yan. Marami pa, may mga pananim pa ako doon iba. So, hirap lang makapag-anuhan kasi sobrang ulan pa rin talaga. Kahit yung mga lakad namin ni Marto nakaraan, kita nyo naman na ilang beses kami naabot ng ulan. So, may ngayon kahit pa paano uminit. Pero sana tuloy-tuloy na. Sana magtuloy-tuloy na para sa ganun. Makalakad tayo ng maayos. Makapunta sa mga beneficiary ng maayos. Tapos umagad tong free time, makakagalaw ka, marami ka pa magagawa, makapagtanim ka pa. O yan lang naman. Nandito. Yan. Mataniman natin. At yung iba, may pananim din ako doon, may malunggay din ako doon pantanim. Siguro mga 5 siguro or 6 na pang tanim yun. Yun yung pinutol ko doon na malunggay kasi mahirap na siyang kuhaan, sobrang taas na. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na siya hanggang ibaba. Tapos pinutol-putol ko yung katawan. Para sa ganun, pwede nating itusok ng panibago. Itanim ng panibago, mapakinabangan. Mas madaling kuhaan, mas mababa. Kasi yung dati, halos ang taas na talaga. Halos di naabot. Kaya ang hirap kuhaan ng malunggay. Kaya yun, pinutol-putol ko na lang. At tutusok natin ng panibago. Siguro sa susunod na araw na yun. Inaantay ko lang may mag-usbong siyang kaunti. Pag mayroon na siyang tubo na kaunti, yung natubo na siya na may magkakadahon na magkakasanga na, doon pwede natin siyang itusok sa lupa. Sa ngayon, nandun lang siya sa gilid. Ni-standby ko lang muna doon. Pero, yun, pag may tubo na, saka natin tatanim. Maghanap pa tayo na iba pong pwedeng maitanim dito. At sayang naman kasi yung area. Kaya pala, yung iba, akala sa amin itong lupa. Yun, hindi po sa amin itong lupa. Kumbaga, pinapayagan lang kami kahit paano magtanim dito. Ang pinakang lupa lang namin dito is ito lang, pinagtitirikan ng bahay. Itong the rest, yung likod, yung hindi na po sa amin yun. Doon sa may-ari nitong bahay na malaki na yan. Yan. Doon sa may-ari ng bahay na malaki na yan, sa kanila itong buong lupa na to. Pinapayagan lang kami ditong magtanim kasi kami rin naman yung bagang naglilinis. Si mama din naglilinis dito. Pinapanatili naman yung malinis to. Kaya sabi nung may-ari, mas okay pagtaniman kasi yun, nalilinisan din naman. Sayang naman yung space. Kaya sabi, pwede kami magtanim-tanim, mga gulay, mga kung anong pwede namin mag-alaga ng hayop. Since dito naman, hihira naman kami bahay dito, dadalawa kami bahay dito, kaya okay lang dito wag lang baboy, bawal lang dito ang baboy, bawal din yung 45 days kasi mabaho kasi yun, tapos mahangin. Malapit kami sa medical center. Yung doon sa may parte doon, medical center na. Ito papakita ko sa inyo. Likod na ng medical center itong bahay namin. Kaya hindi kami pwede mag-alaga ng baboy saka ng mga 45 days. Okay lang yung mga native na manok. Pwede yun. Kasi hindi naman siya ganun kabaho sa Ayan. Hindi nadaanan ko dito palabas ng gate is medical center na. Malapit kami sa center. Kita nyo yan. Medical center na yan. Yung lang labas yun kami yun. Dito yan. Lalabas ka lang doon. Napakaraming manok ni Papa. Puro kay Papa yan. At ako mag-aalaga din ako ng ilan. Ay bibili pa ako ng mga 2 o 3 inahin pa. Para sa ganun, parami ko rin. Sayang din. At mas may gining alagaan kahit paano. Pagdating ng panahon, may pwede kang katayin, may pwede kang ibenta.
Kaya yun, mag-aalaga tayo. May isa na akong inahin dyan. Bibili pa ako ng mga 2 pa or 3 pa. Para sa ganun mas dumami. So yun lang yung natin. At update lang tayo kasi ilang araw akong walang vlog. Gawa ng yung nga naging sobrang maulan. Hindi tayo masyadong nakapag-video kasi cellphone lang yung gamit natin. Hindi siya pwedeng pang tag-ulan. Kaya ito lang muna yung ano. Pag maulan hindi tayo nakapag-video. Yun. Pag yung medyo wala lang ulan saka lang tayo nakapag-video. Tapos yun pa, nagiging busy pa kami ni Mark. Tapos yun nga, at kahapon may ano pa kami, kumbaga nag-relax kami kaunti kahapon, upa kami ng swimming pool para sa ganun ma-enjoy namin yung birthday ni Marcos. Tapos yung magiging birthday ni Marcos Liit kasi wala kami dito ng birthday niya, nasa Candelaria kami kasi doon mga anak si Commander, kaya in-advance na namin celebration ni Marcos Liit para sa ganun hindi man magtampo yung bata. So yan, muli yun lang muna yung update natin at antayin ko na lang yung magiging ni Marcos mamaya, chat ni Marcos mamaya kung saan kami pupunta, kung lalabas kami ngayon. Tingin ko lalabas kami ngayon dahil medyo maganda yung panahon at nantay lang namin, maaga pa naman, alas 10 pa lang ng umaga, siguro baka mga pag after ng tanghalian saka kami lalabas. Muli maraming salamat at maraming salamat sa suporta ninyo sa panonood sa mga video natin. Yun, mag-iingat kayo palagi. Yun.